Hello everyone, tayo ay nagbabalik. Nagbabalik si Pedro. Pedro, nakaduko, nakayuko. Tagal tayong nawala. Yung ko-cover ko sana yung Dubai Police na international tournament ngayon na ginaganap dito sa Dubai. Ang problema, yung master section, ang venue nila dun sa may police headquarters. Tapos, nasa club namin, sa Dubai Chess Club, yung open and youth. Kasi hindi magkasya yung number of participants, hindi kakayanin yung mga 300 plus. So, yung isang section, sayang yung master section na importante. Merong panibagong tournament na super bet. Naabangan natin yung bagong candidates na winner na si Gukesh. Pero isa rin sa kung isa rin sa inaabangan ko sa mga araw na ito, itong si Noderbeck na world number 5. Grabe itong mga batang to. Sabihin mo, world number 5, Abdo Saturov. World number 6, Gukesh. World number 7, Arjun Erigaisi. Ang ganda ng competition. Iba na panahon ngayon, no? Si Pragnanda, lang dyan, world number 14. So, nakaumang lang din. Tapos, andito rin si Kamer. Haluan natin ng mga veterano. Ang mga veterano dito, lagay natin Magnus Carlsen, Anish Giri, tsaka Duda. At may isa pa si Sevchenko, bata rin. Ano? So check natin, ang nakita ko nung first game pa lang, si Noderbeck. Kasi last week, kaka-champion lang nito sa Sweden, yung TP Sigeman ba yun? TP Sigeman 2024. TP Sigeman, bahala na yan. Hindi alam pa ba i-pronounce yun. Sige. Laro niya kay Giri. Okay, so E4, E5, Knight of 3, Knight C6, G3. Ito na. Ang inaasahan natin, si Giri bilang veterano, siya yung gagawa ng mga ganitong out of theory na mga lines, especially G3. So, ang ganito, hindi nasasakit ang ulo mo, hindi ka na magme-memorya, maglalaro ka na lang just over the board. Pero ang gumawa yung bata, si Noderbeck. So, dito mo makikita yung experience niya, maturity. Kaya world number 5. Nag-aala Magnus na rin Yung title Tuesday nga, si Magnus, nag-A4, A5, first move niya. So, white A4, first move sa black A5. Pero malupit ang middle game, no? Malupit ang end game. Bishop C5, Bishop G2. Sabi nga nila, it doesn't matter how you start. What matters is how you finish. Yun ang importante. Paano mo tapusin? Hindi kung paano mo simulan. So, D6, Knight C3. Okay, Knight C3 dito si Abdo Saturov. Last week, ang ginawa niya kay Grandelius, critical kasi behind siya ng half. Tatlo yung leadings. Vidler, Erigaisi, siya pa ba isa? Tapos bigla siyang humabol, no? Nag-champion pa sa playoffs. Tinalo si Erigaisi at si Vidler. Si Korobov pala. Si Korobov natalo nung last round. So, ang ginawa niya dito, castles. May slight difference lang. Doon sa game niya against Grandelius, all out siya ng kingside attack. Then, pero parehas lang ng tema. Okay, parehas lang ng tema. Ginamit niya 2 knights. Natuwa ko rito. Look at ang knights. Knight E6, Rook F1, attack sa G7. Hindi pwedeng Rook takes, for example, dahil meron siyang Knight takes H6 at Rook takes F6. Knight H5, ganun pa din. Pag nag-Knight takes H5, meron ding Knight takes H6. Threat yung Rook sa F7. Tapos Knight E7. Ito naman, pag halimbawa kinapture mo tong Knight sa E7, Knight takes F6. Kung halimbawa magkiking H8 ka, may Knight E5, no? Threat, double attack. Malupit ang kanyang 2 knights tango. Tapos Knight E5, grabe. Tapos gentleman din naman to si Grandelius. Sinayaan niyang ma-checkmate siya over the board. Queen D3, ayan. Ito na yung checkmate in 5. I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Bagang. Yeah. Check sa B7. G7. Okay, H4. So yan yung nangyari last week. Ang ginamit niya is G3. Balik tayo dun sa ginamit niya. G3. Critical moment, nag-chess lang siya, no? Nag-rely siya sa kanyang calculation. Nag-rely siya, yun yung strength niya
Kaya yung rating niya sa standard na 276 plus. Kasi malupit ang kanyang calculation. At ano doon, pinakamalupit, yung mental strength. Kaya rin nanalo si Gukesh dun sa candidates dahil sa mental, no? Yung tapang. Kasi pare-parehas lang naman ang preparasyon nun. May computer siya, may computer ka, parehas lang kayo. Pero ang pinagkaiba dyan, yung tapang. Yung kagustuhang manalo, yung winning mentality. Wow. Ito yung mga inaabangan ko. Noderbeck tsaka Gukesh, mga fighter. Irigayse din, up and coming, of course. Lupit din si Arjun. Kaya lang, puro open ang ginagawa ni Arjun. H3, H6. Okay, castles. King H2. Ayan na. Close structure. Hindi ko gusto yung knight D4 ni Giri kasi pag close structure, usually, ang kinikip natin yung knight. Yung knight kasi, as a special piece na nakakatalon. Pero yung knight D4, medyo ako dito. Meron akong skepticism ba tawag dyan. A4 dapat, mas okay. Space lang. Pero knight D4 si Giri. Hindi naman natin makasyon si Giri. Ayan, that's Giri. Takes D4, knight E2. Bishop B6, F4. Ayan na. Pag may bishop ka sa G2, pwede ka na pawn storm. Kasi yung bishop sa G2, defending your king. A4, bishop D2, C6, bishop C3. Okay, keeping an eye sa G7. Ayan. Rook E8 si Giri. Queen D2. Okay, Rook F2. Double up. Ayan na, battery. Yan, F7 natin target natin, weakest point. Okay, Rook into A6. Ayan, ang daming arrows. Bishop to B2, Bishop A1. Yung Rook naman sa A6. Defending the 6th rank, yung 6th line. Preparing B5, B4. B5, Bishop B2. Takes B3, B4. Okay. Queen C1, Queen E7, King H1. Okay, fade G4. Knight H7, Knight G1. Okay, ito yung critical moment sa laro. Medyo nagmadali. Si Noderbeck naman, dapat nag-F5 na kaagad. Ngayon, medyo psychological din tricky din ng Knight G1. Siguro takot si Giri na ma-open itong G7 kaya ayaw niya mag-F4. Pero kailangan mo eh. Ito yung mga moments na it will make or break ng game. Ito na yung critical moment. Yung mali ni Giri, Rook A2. Dapat ito na. Ito yung chance mo eh. Chess is all about space and timing and tempo. E takes F4. Kasi pag Rook takes F4, saka ka mag D5, open yung bishop mo, may mga Queen E5 threat and Queen H2. Kung Queen naman ang plan capture, same thing, no? D5 pa din. Saan mo ilalagay yung Queen? Kung mag E5 ka, kung yung takot mo, yung bishop, i-close mo. Lamang si Giri, no? Kaya nga tinira niya yung Rook dyan, parang dumipensa eh. Bakit tumira ka Rook A2? Inconsistency. Pero dapat din sa part ni Noderbeck, instead of Knight G1, nag-F5 na siya. Kaya lang minsan kasi, human error sa pagmamadali natin. Uy, akala mo natira mo na. Hindi pala. Tapos, ka na lang, poker face ka na lang. Kunyari, hindi nangyari. Diba? So, Knight G1, si Giri, siguro malaki ang respeto. Queen B1, okay, ayan na, F5. Yan na. Bishop C1. Only open file. Ito lang yung counterplay ni Giri pero parang wala akong nakikita dyan. C6, H4. All white, no? Ito naman concentration ng mga pieces ng white. Yung concentration, no? Yung knight, yung bishop. Doon sa king side. Yung black, wala na to. Knight G3, ayan pa. Dinagdagan pa. Yan, dagdag. Knight H5. Sus, Lord. Threatening Knight G7 at some point, no? King H2, Rook F1, Rook G1, Rook G2. Ayan na, the timing of the sacrifice. Tapos, yun yung pawns. Unstoppable. Pinabilis pa ni Giri yung kanyang kamatayan. Queen A2. Sacrifice na ng queen, no? Queen sack. Queen B1, Rook G3. Pag Rook A2, okay, sayo na yung queen. Sayo na yan, baby. Pag Rook A2, G6, threatening G7 mate. Pag sacrifice, pagkain ng queen, Rook G2, Bishop G2, sorry, takes, unstoppable. Kahit palagi mo ng bishop, yan ng F6.
Meron mang reinforcement sa G7 na may bishop sa H6. Oops. Shamat pa din. Malupit si Noderbeck, no? So, ang key doon sa, ano niya, is just to play chess, no? G3. Yung parang King's Indian attack na type of setup. Close position. Pag close yung middle, okay? Close yung middle kasi nag-D6 ang sigiri. Kinlose niya, okay. If the middle is close, o yung center is close, ayun, atake ka sa flank attack. Yun naman ang tema dito. Ayan, oh. The middle is close, flank attack. Yan. So, pinakita dito ni Noderbeck na kaya niyang may pagsabayan sa mga veterano, kaya world number 5 na rin siya. Iba na rin ang level talaga. Taas na ang level. So, may potential itong batang to. Pero ang inaabangan natin sa mga susunod na araw, yung labanan ni Gukesh at ni Carlsen. The former world champion at saka itong sinasabi natin maybe future world champion. Although, matibay naman si Ding Dong. Yan ang pinakakaabangan natin. Okay. So sa episode 1, nanguna yung bata. Okay, Battle of Generations ang titulo namin dito. Tatlong medyo veterano. At hinaluan mo ng 5 bata, 3 Indiano pa, no? Iba na rin ang mga invitational tournaments ngayon. Mga Indians na yung namamayagpag. Tsaka nandun din sila sa taas ng world rankings. Wow. Pero ang main ingredient, bakit nasa taas itong mga to, Noderbeck, Gukesh, Praggnanandhaa, ay yung winning mentality, yung fighting spirit. Wala na iba. Preparation-wise, pare-pares lang ng preparasyon din. Pero yung tapang, importante yung tapang. Okay guys, abangan nyo ang aming next video. Bumabalik-balik tayo dahil medyo hindi naman tayo busy sa umaga. At hopefully, yung Sharjah Masters at Dubai Open, din natin. Atin din ma-cover. Alright, that's it. This is Pedro, Charge Max, signing off. Babush!